Kinabukasan, napilitan akong tumambay sa university library. Di ko natapos yung ibang gawain ko kagabi. Kaya naisip ko mag-research ng ibang mga references. Ngunit, di pa rin mawala sa isip ko ang kakaibang nangyari na naranasan ko kaninang madaling araw. Hana, bigla akong nabitawan ng librong binabasa ko. Sabay lingon sa pinanggagalingan ng boses. Nakita ko si Tanya na di ko na malayang lumapit na sa akin. Okay ka lang ba? Tanong niya, sabay pulot ng librong nahulog. Tumango ako. Wala to. Napuyat lang ako sa paggawa ng mga assignments at projects natin, sagot ko. Ayaw ko lang ikwento pa kay Tanya ang kakatuwang karanasan ko. Baka matakot lang ito at sabihin akong lumipat na agad. Napatingin siya sa akin. Nakita ko ang pag-aalala niya na parang may gusto pa sanang itanong. Gusto mo ba kumain sa labas mamaya? Agaya yung dalawang boardmates ko na kumain. Diyan lang naman sa malapit na fast food. Umiling ako. Kailangan kong tapusin ang mga gawain ko. Malapit na din magbakasyon. Ayokong tumagal ako dito sa Maynila dahil lamang di ako umabot sa deadline. Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. Chat mo ako kung magbago isip mo ha. Ingat ka sa pag-uwi. Salamat. Kinagabihan, gusto ko nang matulog. Pero tuwing naalala ko ang mga nangyari, biglang naging mahilap ang antok sa akin. Kung may marinig na naman akong katok ngayong gabi, magrereklamo na talaga ako sa mayari. Ipinikit ko ang aking mga mata at hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Napabalik ko sa kunibangon. Minsan isa pa tong tunog ng orasan ang nakakapraning din. Tulad ng dati, nakapatay ang lahat ng ilaw sa kwarto. Kinapa ko uli ang cellphone ko na nasa gilid lang ng aking unan. Tiningnan ko ang oras sa screen. 3:00 ulit. Bakit ba palagi ako nagigising ng ganitong oras? Babalik sana ako sa pagpikit ng biglang. Nanigas ang katawan ko nang marinig ko na naman ang pamilyar na katok. Napahimas ako sa aking braso na bigla akong nakaramdam ng lamig. Nagtalokbong ako ng aking kumot. Kung kagabi ay medyo mabilis lang bago tumigil, ngayon naman ay medyo tumagal ito. Habang patuloy ang pagkatok, ay nakapikit lang ako. Gusto ko sana matapos na, at kung sino man tong damuhong gumagawa nito ay tumigil na siya. Buti at wala pang nagrereklamo sa mayari sa mga ginagawa niya. Hindi ko na alam kung ilang minuto na ang nakalipas. Pero tumigil lang pagkatok. Napapikit na lang ako at tinantay na dalawin uli ako ng antok. Minsan, ang pinakamatinding takot, yung hindi mo nakikita, hindi mo rin marinig. Pero alam mo, nariyan lang, naghihintay sa oras na muling dumilit ka. Panoorin ang susunod na bahagi ng kwento sa 3:00 tuwing Biyernes ng gabi. Hanapin ang A.R. Malaya sa YouTube at sabay tayong humarap sa dilim ng 3:00.